Bago ko umpisahan ang vlog na ito, pangungunahan ko na po kayo. Huwag kayong matakot. Huwag tayong matatakot dahil kasama natin ang Panginoong Jesus. Sabi niya, I will never leave you nor forsake you. Why? Bakit itong aking ibinungad sa umaga pong ito? Sapagkat kung titignan po natin ang nangyayari ngayon sa mundo, no? Talagang parang nagbabadya ang isang kakaiba. Hindi katulad ng mga nakaraan, puro tayo theory, puro tayo teolohiya, no? Theology. Pero ngayon parang something is happening na na-unveil from this book, the Holy Bible. Okay? Uumpisahan ko po ito, sasabihin ko po uli sa inyo, i-consider natin lahat ng views patungkol sa Daniel 9:27. Dahil ang tanong po ngayon ng karamihan, including yung ibang mga tao na nag-aaral ng propesiya, si Donald Trump na nga po ba ang isa na hinihintay na kung tawagin ay Antikristo? Aralin po natin, wala naman po tayong ibang pupuntahan kundi ang salita ng Diyos. Daniel 9:27, himayin natin. Ito po yung unang interpretation po rito. Bibigyan ko po kayo ng 3 interpretation patungkol po rito. Babasahin natin and then i-interpret ko po according sa pag-interpret po nila. Ano po? At nang malaman natin, ano bang pinakamatimbang? I have a Tagalog Bible, ang Biblia, the most accurate Tagalog Bible of all time. Kasi hango po ito sa King James Version, ang Biblia. Daniel 9:27. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo. At sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay, at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ng isang maninira, at hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot ng maninira. Napakalalim po ng salin ng Tagalog. Meron daw maninira, merong destroyer na binabanggit. Okay? So tingnan po natin yung upper part. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang linggo. Meron daw tipan. Okay? Sabi nung iba, ang unang interpretation dito, yung Antichrist daw makikipag-deal sa Israel para itayo ang third temple. Ayun ang unang interpretation. Okay? Pagkatapos, yung ipinatayo niyang templo sa kalagitnaan ng 7 taon. Ano ba yung kalagitnaan ng 7 taon? 3.5 years. Siya po ay pupunta roon at sasabihin niya na siya ay Diyos. So yan ang unang interpretation. Ang unang interpretation, sabi nila, yung pact with many, yung covenant with many raw, ay patungkol sa third temple. Okay. So yan po, iba-ibang views po dito. Pangalawang view, ulitin ko yung talata. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang linggo, at sa kalahati ng sanglinggo ay kanyang ipatitigil ang hain at ang alay, at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ng isang maninira, at hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot ng maninira. Pangalawang interpretation. Ang pangalawang interpretation dito ay yung nangyari noong October 13. Ang ibig daw sabihin ng pangalawang interpretation dyan ay yung many raw dyan, maraming bansa, nakipag-peace treaty. Sabi nila nakipag-peace treaty ang Antikristo sa maraming bansa. Anong ba ang nangyari ng mga panahon na yon? October 13, si Donald Trump nakipag-peace treaty sa ibang bansa. Nagkaroon ng parang usapang kapayapaan na pakakawalan na raw ng Hamas ang kanyang mga bihag. At ginawa naman po niya. So, yan daw po ay isang, yes, kung titignan po natin ngayon, this interpretation right now is very strong. This interpretation is very strong right now.
Ito ang pinangahawakan nung mga naniniwala na si Donald Trump ang Antichrist. Pero parang may sumisingit sa eksena. Ito ang panggulo natin. Ito ang panggulo. Si Jared Kushner naman ang gumawa ng lahat ng yon. Paano yan? Okay. So, meron dalawang kandidato. Jared Kushner at ang kanyang biyanan na si Donald Trump. It makes sense dahil nasaksihan po natin yan. 2 weeks ago. 2 weeks ago ba o last week? 2 weeks ago yata. Nasaksihan natin. Last week lang. Nasaksihan natin. Yung ginawa pong ganyan. No? Pero alam ninyo, ang nakakatakot po rito, pag sinabi kasi nilang kapayapaan, biglang darating ang distraction. Yun po ang delikado po rito. Kaya ngayon po, maraming mga Bible scholars, maski yung meron mga ibang views dati, yung mga naniniwala dati sa pre-trib rapture, nagbabantay po ngayon. Alam niyo po kung bakit? Kasi kung mali po yung tsuri ng pre-trib rapture, magra-rapture po sa middle talaga ng tribulation. At kung yun nga po ang sinasabi ng Bible sa Daniel 9:27, hindi po ako nananakot. Kung yun nga po, malamang nagsimula na po ito. Only God knows. Kaya sabi ko, huwag tayong matatakot. Ano man ang mangyari, ang Panginoong Jesus, lagi natin kasama. Okay? Pero kung malakas pa rin talaga ako sa pre-trib rapture. Okay? Maaring mabago. Ito sasabihin ko sa inyo, maaring mabago ang mga pangyayaring yan. No? Pero kung yan na po talaga yon, hindi yan mababago. Hindi yan mababali. Kaya ang Panginoon, alam niyo, kaya ang Bible po, hindi dapat pinagtatalunan yan. Dapat pinagtutulungan natin yan. Pagtulungan natin. Kung marami tayong views, mag-usap-usap tayo regarding the views. Kasi, mali mo, tama sila. Minamaliit lang natin, di ba? Pangatlong view. Ito ang pinaka medyo, ewan ko, kung may nagte-take pa ng view nito. Si Jesus Christ daw po yung nakipag-deal kasi may bago raw covenant of grace. Sabi nila, makikipag-deal daw siya kasi nawawala nga yung isang linggo, yung 70 weeks, no? Natupad na yung 69. So meron pa tayong 1 week para matupad. At si Jesus Christ daw yun, ito yung parang covenant of grace. No? Again, uulitin ko, kahit ano pa yung view. Ang panalangin ko sana yung pangatlong view, yun ang totoo eh. Sana yun nga po ang totoo sa Daniel 9:27, yung si Jesus Christ lang sana. Para at least wala na yung mga huna, wala na yung mga ganyan. Pero hindi, talagang maliwanag po ang Bible. Ako kung tatanungin po ninyo ako sa tatlong yan, medyo ngayon, iniwan ko na sa kamay ng Panginoon. Yung pangatlo, hindi ko masyadong ini-entertain. Pero yung dalawa, yung unang-una, makikipag-pack, or should I say, covenant with many, tumutukoy lang daw sa third temple. Pero kung babasahin mo kasi yung flow, parang yung meaning yon, maraming tao, maraming bansa. No? Kaya wag tayong mag-away-away kung may mga iba't ibang views. Ako ngayon, hindi ko alam kung anong titignan ko rito yung views. Basta ang alam ko lang ngayon, nagbabantay ako. Mga Kristiyano, magbantay na po tayo. No? Sapagkat paggising ko pala ng umaga, madilim ang panahon, parang may kakaiba. Ako, sabi ko po sa inyo, hindi ko mapaliwanag. There is something really going on right now in the world. Tapos sabi ng kapitbahay namin, maaring si Jared Kushner daw. Check, pwede po. Actually, mas malaki ang potential niya kumpara kay Donald Trump. Dahil si Jared Kushner, sabi ng tiyahin ko sa Amerika, dahil siya, bumili raw siya ng building sa New York, 666, at ang age niya, nang bilhin niya to, age 26, way back 2007. Oo, it makes sense. Pinanganak siya 1981 eh. So 26 siya nung binili niya yon, noong 2007. Okay? So ito pong gusto ko po sabihin po sa inyo. Mas malaki ang possibility for me na si Kushner po. Yan din ang paniwala ng tiyahin ko kumpara kay Trump. Kasi matanda na si Donald Trump. Pero kung talagang mag-hold tayo sa pre-trib, may lalabas talaga na isang antikristo na hindi pa natin namimit. Ngayon, whatever the view, itong gusto ko sabihin, huwag tayong mag-away-away. Iwan natin sa kamay ng Panginoong Jesus ang lahat. Lord, ma-unfold nawa yun dapat ma-unfold. Anyway, Lord Jesus, alam mo ang katotohanan, alam mo ang mangyayari. Ang gagawin lang po namin, Panginoon, magtitiwala kami sa iyo sapagkat noon pa man, bago pa isulat ang Biblia, nandyan na po kayo. Alam na po nyo ang nangyari noon, nangyayari ngayon, at mangyayari sa inaarap. Thank you po. Hallelujah.